Nahuli ang asawa na nakikipagtalik sa sarili naming hipag, isang kasuklam-suklam na pagtataksil na dumurog sa puso ni Amara. Habang si Amara ay nalulunod sa pait, si Javier at ang malanding Emdao ay nagpapakasasa sa karangyaan gamit ang perang ninakaw sa kumpanya. Wala kang kwenta, Amara, kaya lumayas ka na. Ang bulyaw ni Javier. Ngunit sa isang iglap, dumating ang katarungan dala ang ebidensya ng korupsyon na agad nagpabagsak sa kanya sa harap ng batas. Winakasan na ni Amara ang pagiging martir. Tumayo siya bilang reyna upang tadtarin ang dangal ng mga traidor. Kapag ang asawang hinamak mo ay naging mitya ng iyong pagkakulong, may hininga ka pa bang ititira para humingi ng tawad? Ang samyo ng nilutong steak at rosemary ay bumabalot sa buong dining area ng kanilang mansyon sa Makati. Isang bote ng mamahaling red wine ang nakabukas na, tila humihinga at nagaantay. Sa gitna ng lamesang pinaghandaang mabuti para sa dalawa, isang solong tangkay ng pulang rosas ang nakatayo sa isang eleganteng florera, simbolo ng 5 taon nilang pagsasama. Para kay Amara Reyes del Rosario, perpekto ang lahat. Hinaplos niya ang kanyang suot na seda na bestida, isang regalo mula sa kanyang asawa noong nakaraang kaarawan niya. Ang lahat ng bagay sa buhay niya ay tila isang magandang panaginip. Si Javier del Rosario, ang kanyang kabiyak, ang sentro ng kanyang mundo. Ang bawat araw na gumigising siya sa tabi nito ay isang biyaya. Ang bawat sakripisyo para mapanatiling masaya at maayos ang kanilang tahanan ay nagiging kaligayahan dahil alam niyang nauuwi ito sa ngiti ng lalaking pinakamamahal niya. 5 taon, aking mahal, bulong niya sa hangin habang tinitignan ang larawan nila ni Javier na nakapatong sa ibabaw ng piano. 5 taon ng purong pagmamahal. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang inaalala niya ang kanilang unang pagkikita. Ang paraan ng pagtitig nito na para bang siya lang ang babae sa buong mundo. Ang pangako nito sa harap ng dambana na siya lang ang iibigin habang buhay. Pinanghahawakan niya ang mga pangakong iyon. Iyon ang pundasyon ng kanyang buong pagkatao. Biglang tumunog ang kanyang telepono at ang pangalan ni Javier ay lumitaw sa screen. Isang masayang kaba ang kanyang naramdaman. Mahal, malambing niyang sagot. Pauwi ka na ba? Handa na ang lahat para sa ating anibersaryo. Isang sandaling katahimikan ang sumalubong sa kanya mula sa kabilang linya bago sumagot si Javier. Amara, I'm sorry. May bigla ang meeting sa board. Hindi ako makakawi para sa dinner. Ang boses nito ay malamig, malayo. Hindi tulad ng Javier na kanyang kilala. Nawala ang nangiti sa mga labi ni Amara. Meeting? Ngayong gabi? Javier, anibersaryo natin. I know, mahal. Babawi ako, I promise. Huwag mo na akong hintayin. Matatatagalan ako dito. May mga boses sa likuran nito. Ngunit hindi niya mawari kung ano ang mga iyon. Ganon ba? Sige. Mag-iingat ka. Halos pabulong niyang sabi. Sinusubukang itago ang bigat ng kanyang pagkadismaya. Okay, bye. At ibinaba na nito ang tawag. Ganoon lang kabilis. Ganoon lang kadali. Nakatitig lang si Amara sa telepono. Ang hapunan na pinaghirapan niya ay tila biglang nawalan ng kulay at lasa. Isang kakaibang kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito ang unang beses na nag-cancel si Javier sa kanilang mga plano, ngunit iba ang pakiramdam niya ngayong gabi. May mali. Sinubukan niyang alisin ang masamang kutob. Pagod lang siguro ito. Stress sa trabaho, ngunit hindi mapakali ang kanyang puso. Pagkatapos ng kalahating oras na paglalakad-lakad sa sala, hindi na niya natiis. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at ang maliit na kahon na naglalaman ng kanyang regalo para kay Javier. Isang customized na relos na may ukit ng kanilang pangalan at petsa ng kasal. Dadalan ko na lang siya ng pagkain sa opisina. Sabi niya sa sarili,
para lang may dahilan siyang umalis. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi sa opisina ng Del Rosario Corporation ang kanyang patutunguhan. Habang nagmamaneho siya sa mga kumikinang na kalsada ng Makati, ang tibok ng kanyang puso ay bumibilis sa bawat pag-ikot ng gulong. May isang lugar na alam niya, isang lugar na sinabi ni Javier na isa itong investment, isang penthouse unit sa isang mamahaling condominium sa BGC na bihirang-bihira nitong puntahan. Isang beses lang niya itong nakita. Nang marating niya ang gusali, ang kaba sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Ginamit niya ang duplicate keycard na ibinigay sa kanya ni Javier noon for emergency purposes. Hindi niya akalain na ito pala ang magiging emergency. Ang elevator ay tila gumagalaw ng napakabagal. Bawat palapag na nadadaanan ay nagpapabigat sa kanyang paghinga. Pagdating niya sa penthouse floor, halos nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang pinto. Hindi ito nakalock. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang penthouse ay madilim, maliban sa liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto ng master bedroom. May mahinang tugtog at halakhak, isang halakhak ng babae na napakapamilyar. Sinundan niya ang tunog, ang bawat hakbang ay tila may karayom na tumutusok sa kanyang talampakan. At doon, sa siwang ng pinto, nakita niya ang isang imahe na dudurog sa kanyang buong mundo. Ang anino ng 2 taong magkayakap sa dingding. Ang damit na nakakalat sa sahig. Ang boses ni Javier na bumubulong ng mga salitang puno ng pagnanasa. Mga salitang para sa kanya lang dapat. At pagkatapos, ang babae ay humarap sa liwanag. Ang kanyang buhok, ang kanyang ngiti, ang kanyang mukha. Si Clarice. Ang kapatid ni Javier, ang hipag niya, ang itinuring niyang matalik na kaibigan at kapanalig sa pamilyang Del Rosario. Huminto ang paghinga ni Amara. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang sakit ay hindi lang kirot. Ito ay isang pagsabog na sumira sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Ang lahat ay kasinungalingan. Sa kanyang pagkabigla, nabitawan niya ang maliit na kahon na hawak niya. Gumawa ito ng malakas na kalabog sa sahig na gawa sa marmol. Ang tugtog ay huminto. Ang mga anino ay natigilan. Dahan-dahan, ang mga ulo mula sa loob ng kwarto ay lumingon patungo sa pinto. Nakita nila siya. Nakita ni Javier ang asawa niya. Nakita ni Clarice ang hipag niya. At sa mga mata nila, wala siyang nakitang pagsisisi. Wala siyang nakitang gulat o pagkakasala. Ang nakita niya sa mga mata ni Javier ay isang nakakalkulang lamig. At sa mga labi ni Clarice ay isang munting ngiti na puno ng tagumpay at pang-aasar. Nakatayo si Amara sa may pintuan, ang kanyang katawan ay nanigigas na parang isang estatwa. Ang hangin ay tila tumangging pumasok sa kanyang mga baga. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Isang rumaragasang tambol na sumasabay sa pagguho ng kanyang mundo. Si Clarice ang unang kumilos. Walang bakas ng pagkahiya. Kinuha niya ang isang roba na seda mula sa isang silya at isinuot ito. Itinatali ang sintas sa kanyang baywang na parabang siya ang reyna ng lugar na yon. Lumakad siya palabas ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay puno ng pang-aasar habang tinitignan si Amara mula ulo hanggang paa. "Bakit ngayon ka lang, Amara?" tanong ni Clarice. Ang boses niya ay malambing ngunit may nakatagong lason. "Kung inagahan mo sana, naabutan mo pa ang pinakamasayang parte." Hindi makapagsalita si Amara. Ang mga salita ay naiipon sa kanyang lalamunan ngunit walang lumalabas. Sumunod na lumabas si Javier. Nakasuot na ito ng t-shirt at shorts. Walang emosyon ang kanyang mukha. Walang bahid ng pagsisisi. Tumingin siya kay Amara na para bang isa lamang siyang istorbo. Isang hindi inaasahang bisita. "Javier!" Sa wakas, isang salita ang kumawala sa mga labi ni Amara. Basag at puno ng sakit. "Bakit?
Bakit? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Javier. Bakit? Yan ba talaga ang itatanong mo? Akala ko ba matalino ka? Anong ginagawa ninyo? Kapatid mo siya. Sigaw ni Amara. Ang sakit sa kanyang dibdib ay unti-unti nang nagiging galit. At ikaw, Clarice, itinuring kitang kapatid. Correction. Putol ni Clarice habang isinasandal ang sarili sa balikat ni Javier. Hindi mo ako kapatid at hinding-hindi magiging. Ako ang babaeng tunay na mahal ni Javier. Ako ang nararapat sa lahat ng ito. Ikaw? Isa ka lang palamuti. Isang magandang dekorasyon na matagal ng laos. Ang bawat salita ni Clarice ay parang matulis na kutsilyong sumasaksak sa puso ni Amara. Napatingin siya kay Javier, naghahanap ng kahit katiting na pagtanggi, kahit isang senyales na hindi totoo ang lahat. Ngunit ang nakita niya ay pagkumpirma. Tama na ang drama, Amara. Malamig na sabi ni Javier habang lumalakad patungo sa isang maliit na mesa. May kinuha siyang isang makapal na folder ng mga dokumento at walang awang inihagis ito sa paanan ni Amara. Kumalat ang mga papel sa sahig. Pirmahan mo yan. Nanginginig na yumuko si Amara at pinulot ang isang papel. Annulment petition, deed of assignment. Hindi niya maintindihan ang mga nakasulat, ngunit alam niya ang ibig sabihin ng mga ito. Ito ang katapusan. Hindi ko pipirmahan, mariin niyang sabi habang tumatayo. Ah, talaga ba? Ngumisi si Javier. Lumapit siya at marahas na hinawakan ang braso ni Amara. Makinig ka, Amara. Minahal kita, oo. Minahal ko ang pangalan ng pamilya mo. Minahal ko ang mga koneksyon at ari-arian na dala mo sa kasal na to. It was a business merger, my dear. At ngayon, tapos na ang kontrata. Hayop ka. Nanginginig na sabi ni Amara. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Ibinigay ko ang buong buhay ko. At nagpapasalamat ako sa serbisyo mo? Sarkastikong sabi ni Javier. Pero kailangan mo nang umalis. At kung hindi ka pipirma, simple lang. May mga inihanda na kaming ebidensya na sisira, hindi lang sa'yo, kundi sa buong pangalan ng pamilya Reyes. Isang maliit na financial scandal. Madali lang gawin yan. Gusto mo ba yon? Iyon ang huling dagok. Ang pananakot sa kanyang pamilya. Alam niyang kaya itong gawin ni Javier. Alam niya kung gaano ito kawalang kaluluwa. Wala siyang pagpipilian, wala siyang lakas, wala siyang kakampi. Nangihinang kinuha niya ang ballpen na iniabot ni Clarice. Sa bawat lagda niya sa mga dokumento, pakiramdam niya ay inilalagda niya rin ang sarili niyang sentensya ng kamatayan. Ang bawat pirma ay isang piraso ng kanyang puso na tinatanggal. Nang matapos siya, kinuha ni Javier ang mga papel. Good. Now, get out. Ang mga gamit ko. Wala kang gamit dito. Putol ni Clarice. Lahat ng nandito, pag-aari ng mga Del Rosario. At hindi ka na isang Del Rosario ngayon. Tumawag si Javier sa intercom. Security, paakyatin ninyo ang 2 guard dito. May basura na kailangang ilabas. Hindi makapaniwala si Amara sa kanyang narinig. Bago pa siya makapalag, 2 malalaking lalaki na nakauniforme ang pumasok at marahas na humawak sa magkabilang braso niya. Javier, wag. Maawa ka. Pagmamakaawa niya. Ngunit ang lalaking minahal niya ng buong buhay ay tinalikuran na lamang siya. Kinaladkad siya palabas ng penthouse, palabas ng elevator, at palabas sa lobby ng gusali. Itinulak siya palabas sa malaking pinto na salamin at bumagsak siya sa basang semento. Sakto namang bumuhos ang malakas na ulan. Ang damit niyang seda ay nabasa. Ang kanyang buhok ay tumulo. Ang kanyang puso ay durog. Nakaluhod siya doon, sa gitna ng bumubuhos na ulan, habang ang mga tao ay napapatingin sa kanya ng may awa at pagtataka. Tumingala siya sa mansyon na ilang oras lang ang nakalipas ay tinatawag pa niyang tahanan. Ang mga ilaw nito ay tila nangungutya sa kanya. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang kanyang asawa,
ang kanyang tahanan, ang kanyang pera, ang kanyang dignidad. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang telepono mula sa maliit na purse. Iisa lang ang taong naiisip niyang matatawagan. Kahit gaano pa ito kastrikto, alam niyang hindi siya nito pababayaan. Ang kanyang biyanan, si Doña Imelda del Rosario. Idinayal niya ang numero nito. Nagring ito ng ilang beses bago may sumagot. Del Rosario Residence. Ang boses ng matagal na nilang mayordoma. Manang, si Amara po ito. Sabi niya, ang boses ay nanginginig dahil sa lamig at pag-iyak. Kailangan ko pong makausap si Mama Imelda. Pakisuyo, importante po. Isang sandaling katahimikan ang sumunod. Naku, Ma'am Amara, pasensya na po. Masama po ang pakiramdam ni Donya. Bigla na lang pong tumaas ang presyo ng dugo kanina. Mahigpit po ang bilin ng doktor at ni Sir Javier na wala munang iistorbo sa kanya. Pinagpapahinga po siya ngayon. Ang bawat salita ng mayordoma ay parang isang pader na humaharang sa huling sinag ng pag-asa ni Amara. Si Javier, siyempre, nasiguro na ni Javier na wala siyang matatatakbuhan. Ang sakit ng kanyang ina, totoo man o hindi, ay ang perpektong dahilan para tuluyan siyang ihiwalay sa nag-iisang tao na maaaring tumulong sa kanya. Pero, Manang, kailangan ko lang talaga siyang makausap kahit sandali lang. Pagpupumilit niya, ang boses niya ay halos maging isang desperadong bulong. Pasensya na po talaga, Ma'am Amara. Hindi po talaga maaari. Utos po ni Sir Javier. Ang tono ng mayordoma ay pinal at pagkatapos ay ibinaba na nito ang tawag. Click! Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Doon, sa ilalim ng walang tigil na buhos ng ulan, naintindihan ni Amara ang lahat. Nag-iisa siya. Ganap na nag-iisa. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Wala siyang patutunguhan, wala siyang pera, wala siyang pag-asa. Ang tanging dala niya ay ang basag niyang puso at ang damit na suot-suot niya. Gumapang siya patungo sa pinakamalapit na waiting shed, isang maliit na kanlungan mula sa bagsik ng ulan. Umupo siya sa malamig na bakal na upuan, niyakap ang sarili para sa kaunting init na hindi niya mahanap. Ang mga sasakyang dumadaan ay nagwiwisik ng maruming tubig sa kanyang paanan, ngunit hindi na niya ito ininda. Wala nang masasakit pa sa nararamdaman niya sa loob. Ang mukha ni Javier at ni Clarice, ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga salita, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Isang bangungot na ayaw tumigil. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya hindi nakita ang ahas na matagal na palang naninirahan sa kanyang tabi? Ang bawat alaala ng kanilang 5 taong pagsasama ay nababahiran na ngayon ng lason ng pagkakanulo. Ang bawat halik, bawat yakap, bawat pangako, lahat ay kasinungalingan. Hindi siya minahal, ginamit lang siya. Habang nakaupo siyang tulala, basang-basa at nanginginig sa lamig, isang itim at makintab na sasakyan ang biglang huminto sa tapat mismo ng waiting shed. Bumukas ang bintana sa backseat, ngunit tinted ito, kaya hindi niya makita kung sino ang nasa loob. Ang bintana sa driver's seat ang bumaba. Isang lalaking nakauniporme ng driver, pamilyar ang mukha. Ito si Mang Lito, ang pinagkakatiwalaang driver ni Doña Imelda sa loob ng 20 taon. Ma'am Amara? Tanong nito. Ang boses ay magalang at puno ng pag-aalala. Tumingin lang si Amara. Walang lakas para sumagot. Iniabot ni Mang Lito ang isang telepono. Pinapatawag po kayo ni Doña Imelda. Ang mga salitang yon ay parang kulog na yumanig sa kanyang pagkatao. Nagugululuhan at nanginginig. Dahan-dahan niyang inabot ang telepono, ang puso niya ay biglang bumilis ang tibok. Itinapat niya ito sa kanyang tainga. Hello? Halos pabulong niyang sabi.
Isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Malakas, buo, at walang bahid ng pagkakasakit. Amara Hija, malayo sa mansyon ng mga Del Rosario, sa isang hindi matukoy na lokasyon sa loob ng Bonifacio Global City, may isang babaeng nakaupo sa dilim. Hindi siya nakahiga sa isang kama ng karamdaman. Nakaupo siya sa isang mamahaling leather chair sa harap ng isang pader na puno ng mga monitor ng CCTV. Ito si Doña Imelda del Rosario. Matikas ang kanyang tindig, matalas ang kanyang mga mata, at walang bahid ng anumang sakit. Sa isang screen, kitang-kita niya ang paghinto ng kanyang sasakyan sa tapat ng waiting shed. Sa isa pa, ang mukha ni Amara. Basang-basa ng ulan at luha. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Isang hiningang puno ng pinaghalong awa at galit. Awa para sa manugang na kailangan niyang isalang sa apoy. At matinding galit para sa sarili niyang anak na naging sanhi ng lahat ng ito. Nang makita niyang hawak na ni Amara ang telepono, pinindot niya ang isang buton sa kanyang console. Amara Hija. Ang boses niya ay kalmado at kontrolado na siyang lalong ikinagulat ni Amara sa kabilang linya. Mama Imelda? Nanginginig na tanong ni Amara. Paano? Akala ko po may sakit kayo? Sabi ni Manang. Hindi ako may sakit, Amara. Diretsong sagot ni Doña Imelda. At alam ko ang lahat. Alam ko ang tungkol kay Javier at Clarice. Matagal ko nang alam. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Tanging ang tunog ng patak ng ulan at ang humihikbing paghinga ni Amara ang naririnig. Pero, bakit po? Bakit niyo po hinayaan? Halos basag na ang boses ni Amara, puno ng pagkalito at sakit. Bakit po ang sama ninyo sa akin? Akala ko po, galit kayo sa akin. Muling bumuntong hininga si Doña Imelda. Ito na ang parte na pinakamahirap para sa kanya. Patawarin mo ako, Hija, sa sakit na idinulot nito sa'yo. Patawarin mo ako kung pinaramdam ko sa'yo na kinamumuhian kita. Ngunit kailangan kong gawin iyon. Kailangan kong makita kung gaano katibay ang puso mo. At higit sa lahat, kailangan kong bigyan ng sapat na lubid ang aking anak para bigtiin niya ang kanyang sarili. Isang bitag, bulong ni Amara, habang unti-unting nagliliwanag ang lahat sa kanyang isipan. Ang pagkakasakit ninyo. Isang bitag. Isang bitag para sa isang gahamang daga. Pagkumpirma ni Doña Imelda, ang boses niya ay tumigas na may kasamang galit. Alam kong may ginagawa siyang ilegal sa kumpanya, ngunit masyado siyang matalino para mag-iwan ng bakas, kaya ibinigay ko sa kanya ang gusto niya, ang kapangyarihan, ang kontrol. Akala niya, nanalo na siya. Akala niya, naisahan niya na ako. Sa kanyang pagiging kampante, doon siya nagkamali. Kaya ninyo ako hinayaang masaktan ng ganito? Tanong ni Amara. Ang sakit ay naroon pa rin. Iyon ang desisyon na habang buhay kong pagsisisihan. Tapat na sagot ng matanda. Ngunit kailangan ko ng ebidensyang hindi matitinag. At ang pagtataksil niya sa iyo sa harap mismo ng batas, sa pamamagitan ng mga dokumentong pinirmahan mo, iyon ang pinakamatibay na patunay ng kanyang masamang intensyon. Hija, makinig ka sa akin. Tumigil sa pag-iyak si Amara. Ang kanyang mga luha ng kalungkutan ay napalitan ng mga luha ng dahan-dahang namumuong galit at determinasyon. Hindi ka mahina, Amara, mariing sabi ni Doña Imelda. Pinasok mo ang pamilyang ito na may daladalang dangal at kabutihan. Ayokong umalis ka na parang isang basahan. Nasa loob ka ngayon ng sasakyan ni Mang Lito. Dadalhin ka niya sa isang ligtas na lugar. Isang condominium unit na nakapangalan sa akin na hindi alam ni Javier. Ibinigay ni Doña Imelda ang eksaktong address. Sa loob ng unit may isang safe. Ang kombinasyon ay ang kaarawan mo. Sa loob niyon, makikita mo ang access sa isang bank account na may sapat na pondo para simulan mo ang lahat. At ang pinakaimportante sa lahat, ang isang itim na libro de cuentas. Libro de cuentas?
Naglalaman iyon ng bawat ilegal na transaksyon ni Javier, bawat sentimong ninakaw niya, bawat pangalang ginamit niya. Iyan ang bala na wawasak sa kanya. Ngunit hindi natin ito pwedeng gamitin basta-basta. Kailangan nating maging matalino. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob ni Amara. Hindi na ito ang apoy ng nasusunog na pag-ibig, kundi ang apoy ng isang digmaang sisimulan pa lamang. Ano po ang kailangan kong gawin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Mayroon na itong bigat. Mayroon ng layunin. Isang bahagyang damdang ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Imelda. Ito ang Amara na hinihintay niya. Kailangan mo ng pinakamahusay na abogado, isang taong hindi kayang bilhin at hindi kayang takutin. Mayroon akong kilala. Siya lang ang tanging pinagkakatiwalaan ko sa labas ng pamilya. Ang pangalan niya ay Rafael Santos. Hanapin mo siya. Tumango si Amara. Kahit hindi siya nakikita ng kanyang biyenan, ang kanyang isip ay gumagana na. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magkabit-kabit. Javier thinks he has won, sabi ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. He thinks you are broken and defeated. Let him believe that. For now, it's time to show him, to show everyone what happens when they underestimate a woman they have wronged. Nakatitig si Amara sa labas ng bintana ng sasakyan. Pinapanood ang mga ilaw ng syudad na lumalabo dahil sa bilis ng takbo. Ang babaeng pumasok sa gabing iyon na puno ng pag-ibig at pag-asa ay patay na. Ang isinilang mula sa kanyang abo ay isang babaeng may iisang misyon. Huminga ng malalim si Doña Imelda bago binitiwan ang kanyang huling utos, isang basbas at isang sumpa. Wasakin mo sila, Amara. Ipakita mo sa kanila ang tunay na lakas ng isang Reyes. Ang unang sinag ng araw na tumagos sa bintana ng condominium unit ay gumising kay Amara. Sa isang iglap, kinalimutan niya kung nasaan siya. Inasahan niyang makikita ang pamilyar na kisame ng kanilang mansyon. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang puting pader na blangko at walang buhay. Pagkatapos, bumalik ang lahat. Ang penthouse, ang pagtataksil, ang ulan, ang sakit. Ngunit ngayon, may kasama ng apoy ang sakit. Bumangon siya at dumiretso sa safe na itinuro ni Doña Imelda. Pinihit niya ang kombinasyon, ang mga numero ng kanyang kaarawan. Isang petsang tila kinalimutan na ni Javier. Bumukas ito. Sa loob, naroon ang mga dokumento para sa bank account at ang makapal at itim na libro de kwentas. Binuhat niya ito. Mabigat. Ang bigat nito ay hindi lamang dahil sa dami ng papel, kundi dahil sa bigat ng mga kasalanan at kasinungalingang nakasulat sa bawat pahina nito. Ito ang kanyang magiging espada. 2 araw ang lumipas. Ginugol ni Amara ang bawat oras sa pag-aaral ng libro de kwentas, sa pag-intindi sa bawat transaksyon at sa paghahanda ng kanyang sarili. Pagkatapos, handa na siya. Isinuot niya ang pinakasimple ngunit pinakadesente niyang damit na kasama sa ilang pirasong ipinadala ni Doña Imelda. Huminga siya ng malalim at lumabas ng pinto. Ang law firm ni Attorney Rafael Santos ay hindi matatagpuan sa isang mataas at makintab na gusali sa Ayala Avenue. Ito ay nasa isang mas maliit, mas lumang gusali sa Salcedo Village. Isang lugar na nagpapahiwatig ng integridad kaysa sa karangyaan. Pagpasok niya sa opisina, isang lalaking nakasalamin at abala sa pagbabasa ng mga dokumento ang sumalubong sa kanya. Hindi ito ang inaasahan niya. Mukha itong mas bata kaysa sa kanya. Marahil ay nasa early 30s. Ang suot nitong barong ay simple at bahagyang lukot na para bang nagdamag ito sa opisina. Attorney Rafael Santos? Tanong ni Amara, may bahid ng alinlangan sa kanyang boses. Tinaas ng lalaki ang kanyang tingin. At sa sandaling iyon, nakita ni Amara ang talas at talino sa likod ng mga salamin nito. Ako nga, how can I help you?
Ako si Amara Reyes. Pakilala niya, pinipiling gamitin ang kanyang pangalan pagkadalaga. I was referred by Doña Imelda del Rosario. Sa pagbanggit ng pangalan, biglang nagbago ang anyo ni Rafael. Ibinaba niya ang kanyang binabasa at itinuro ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Maupo ka, Ginang Reyes. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo at kay Doña Imelda? May pag-aalinlangan sa una. Isinalaysay ni Amara ang buod ng mga pangyayari. Pinipigilan ang emosyon sa kanyang boses, ginagawa itong parang isang business report. Nakikinig si Rafael ng walang imik. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa kanya. Tinitimbang ang bawat salita. I understand your predicament, sabi ni Rafael pagkatapos niyang magsalita. Ang boses nito ay kalmado at profesional. But you have to understand, Mrs. Reyes, the Del Rosarios are one of the most powerful families in this country. To go against Javier Del Rosario is to declare war on an empire. Are you prepared for that? Hindi sumagot si Amara. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bag ang itim na libro de kwentas at marahang ipinatong sa ibabaw ng mesa ni Rafael. I think this will answer your question. Napakunot noo si Rafael. Binuksan niya ang libro. Sa unang pahina pa lang, ang kanyang professional na pagkakalma ay nagsimulang maglaho at napalitan ng pagkabigla. Habang binubuklat niya ang mga pahina, ang kanyang mga mata ay lumalaki sa bawat bagong ebidensya ng pandaraya, money laundering, at pananabutahe na nakasulat doon. Ito ay... Hindi niya matuloy ang sasabihin. Ang katotohanan, simpleng sagot ni Amara. At sa pagkakataong yon, hindi na niya itinago ang kanyang sarili. Ipinakita niya ang kanyang talino. Itinuro niya ang mga specific entries. Ipinaliwanag ang koneksyon ng mga shell companies at idinetalye ang mga paraan kung paano ginamit ni Javier ang kanyang pangalan sa ilang mga transaksyon nang wala siyang kaalam-alam. Napatingala si Rafael mula sa libro at tumitig kay Amara. Ang nakikita niya ngayon ay hindi na isang biktimang umiiyak, kundi isang reynang nasugatan na handang lumaban. Hindi ko alam kung paano mo ito kinakaya, tapat niyang sabi. Puno ng paghanga ang kanyang boses. Wala na akong pagpipilian, sagot ni Amara. He took everything. I have nothing left to lose. Mali ka dyan, sabi ni Rafael habang isinasara ang libro. You have your name, and we will fight to clear it. Hindi lang ito tungkol sa pera, Ginang Reyes. Ito ay tungkol sa katarungan. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Amara ang unang patak ng pag-asa. Ang mga sumunod na araw ay ginugol nila sa loob ng opisina ni Rafael. Nag-order sila ng pagkain, nagpuyat, at pinag-aralan ang bawat anggulo. Sa kanilang pagtutulungan, isang koneksyon ang nagsimulang mabuo. Isang koneksyon na batay sa respeto at isang shared na layunin. Hinangaan ni Amara ang talas ng isip ni Rafa. Habang si Rafa naman ay lalong humanga sa katatagan at katalinuhan ni Amara. Isang gabi, habang abala sila sa mga dokumento, napansin ni Rafa na hindi pa kumakain si Amara. Tumayo ito at umalis ng walang paalam. Pagbalik nito, may dala na itong 2 box ng pagkain at 2 kape. Kailangan mo ng lakas para sa laban na to, sabi lang nito habang inaabot sa kanya ang isang box. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara, ang una sa loob ng napakatagal na panahon. Kinabukasan, may ibang Amara ang humarap sa salamin. Ang mahaba niyang buhok na sumisimbolo sa kanyang pagiging sunod-sunurang asawa ay pinaiklian niya hanggang balikat. Ang mga malambot niyang bestida ay napalitan ng mga matikas na blusa at pantalon. Ang Amara na humarap kay Rafael sa araw na yon ay hindi na si Mrs. Del Rosario. Siya si Amara Reyes, isang negosyante, isang kalaban. Our first move shouldn't be a lawsuit, sabi ni Amara habang nakaturo sa isang diagram na ginawa nila. Masyadong halata. He will expect that. We need to hurt him where he won't see it coming. Sa negosyo. Itinuro niya ang pangalan ng isang maliit na kumpanya, ang RGV Supplies.
Sila ang sole provider ng isang spesyal na materyales para sa pinakamalaking real estate project ng Del Rosario Corp. Ngayon, it's a small company, but without them, the project will be delayed for months. Bibili natin ang RGV. Isang ngiti ng pag-apruba ang lumitaw sa mukha ni Rafael. Isang atake mula sa loob, matalino. Sa kabilang dako ng syudad, sa tuktok ng Del Rosario Tower, masayang kausap ni Javier Del Rosario si Clarice sa telepono. Oh, mahal, everything is under control. Malapit nang maaprubahan ang final phase ng project. This will make us billions. Biglang pumasok ang kanyang executive assistant. Mukhang balisa. Sir Javier, I'm sorry to interrupt. What is it? Irritableng tanong ni Javier. It's about RGV supplies, sir. Tumawag po sila. They are terminating their contract with us, effective immediately. What? On what grounds? May kontrata tayo. Galit na sigaw ni Javier. They were acquired, sir. Binili po ang buong kumpanya kaninang umaga lang. Napabangon si Javier sa kanyang upuan. Binili? Sinong bumili? Anong pangalan ng kumpanya? Hindi po nila sinabi, sir. Ang sabi lang po, it's a newly formed holding company. AR Holdings daw po. AR Holdings? Ulit ni Javier, napakunot noo. Never heard of them. Find another supplier. I don't care how much it costs. Ayokong madelay ang proyekto. Yes, sir. Sabi ng assistant bago mabilis na umalis. Naupo si Javier, inis ngunit hindi nababahala. Para sa kanya, isa lang itong maliit na aberya sa negosyo. Isang walang pangalang kumpanya na sumusubok, sumabay sa mga higante. Hindi niya namalayan na ang inakala niyang isang maliit na bato sa daan ay ang dulo pala ng isang sibat na nakatutok na ngayon sa kanyang puso. Nakatayo si Javier Del Rosario sa malawak na bintana ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Del Rosario Tower, hawak ang isang kopita ng 25-year-old single malt scotch. Sa ibaba, ang Makati ay parang isang kumikinang na karpet ng mga ilaw. Ang lahat ng ito, sa paningin niya, ay kanya. Sa wakas, bulong niya sa sarili habang umiikot ang alak sa kanyang kopita. Sa wakas, malaya. Wala na ang anino ng kanyang ina na laging nakabantay sa bawat galaw niya. Wala na ang obligasyon na magpanggap bilang isang mabuting asawa kay Amara. Ang natitira na lang ay purong kapangyarihan at si Clarice, ang babaeng sa tingin niya ay karapat-dapat nakasama niya sa tuktok. 2 linggo na ang nakalipas mula nang palayasin niya si Amara. Para sa kanya, iyon ay isang closed chapter. Isang abala na natanggal na. Sigurado siyang sa mga oras na ito, si Amara ay umiiyak sa isang sulok, wasak at talunan. Ang isiping iyon ay nagdulot ng isang ngisi sa kanyang mga labi. Ang pagkawala ng RGV supplies ay isang maliit na aberya, oo. Ngunit madali itong napalitan. Kahit na mas malaki ang gastos, ang mahalaga ay tuloy ang proyekto. Tuloy ang pagpasok ng bilyones. Pumasok siya sa board meeting kinabukasan na puno ng pagmamataas. Inilatag niya ang mga bagong projections, ang mga bagong plano. Ngunit isang matandang miyembro ng board, si Ginoong Velasco, isang tapat na kaalyado ng kanyang ina, ang umubo para makuha ang kanyang atensyon. Javier! Simula nito, ang boses ay magalang ngunit may diin. Napansin naming may malaking pagtaas sa budget ng The Residences Project. At may balibalitang may isang buwang delay na tayo dahil sa issue sa supplier. Can you enlighten us? Nagtiimang bagang ni Javier. It was a minor logistical hiccup, Ginoong Velasco. Everything is under control. The slight budget increase is necessary to ensure premium quality. Walang dapat ikabahala. Ang Del Rosario Corporation ay itinayo sa pundasyon ng fiscal prudence. Giit ni G. Velasco. Ang iyong ina, si Doña Imelda, ay hinding-hindi papayag sa ganitong slight increase nang walang malinaw na paliwanag. Well, my mother is not here. Malamig na sagot ni Javier. Ako ang CEO.
At ang desisyon ko ang masusunod. Isang hindi komportabling katahimikan ang bumalot sa silid. Alam ni Javier na nanalo siya sa sagutan, ngunit naramdaman niya ang pagdududa sa mga mata ng ibang miyembro. Nakakainis. Ang inis na yon ay mas lalo pang lumala ng gabing iyon. Nag-organisa si Clarice ng isang napakalaking welcome party para sa kanyang sarili bilang bagong ginangnang mansyon. Daan-daang bisita mula sa alta sosyedad ang dumalo. Lahat ay kumikinang. Ang mga alahas, ang mga champagne, ang mga pekeng ng ngiti. Si Clarice ay parang isang paru-paro. Lumilipat mula sa isang grupo patungo sa isa pa. Ipinagmamalaki ang kanyang bagong posisyon. Hindi ba't napakaganda ng lahat, mahal? Bulong ni Clarice sa kanya habang nakakapit sa kanyang braso. Ito ang buhay na para sa atin. Ngumiti lang si Javier, ngunit ang kanyang atensyon ay nasa ibang lugar. Nakita niya si Mr. Tanaka, isang importanteng Japanese investor na tila nagmamadaling paalis. Nilapitan niya ito. Mr. Tanaka, leaving so soon? Tanong ni Javier. Yumuko si Mr. Tanaka. Mr. Del Rosario. Yes, I just wanted to inform you personally. My company will be pulling out our investment from your upcoming BGC Tower project. Nanlaki ang mga mata ni Javier. What? Why? The project is very promising. The project is promising, yes. Magalang na sagot ng Hapon. But my board has concerns about the recent instability in your company's management. We prefer a more stable partnership. Pasensya na. At sa isang huling pagyuko, umalis na si Mr. Tanaka. Iiwan si Javier na nakatayo roon, naninigas sa galit at pagkapahiya. Instability? Anong instability? Dahil lang pinalitan niya ang isang supplier? O dahil wala na ang kanyang ina? Ang mga sumunod na araw ay lalong naging nakakabanas. Isang maliit na kontrata sa marketing ang biglang nakansela. Isang potential na partner sa retail ang biglang hindi na tumawag. Ang mga ito ay maliliit na bagay. Ngunit kapag pinagsama-sama, tila may isang hindi nakikitang kamay na dahan-dahang sumasakal sa kanyang mga operasyon. May sumasabotahe sa atin, sabi niya kay Clarice isang gabi. Sino naman? Inggit lang sila, sagot ni Clarice habang sinusukat ang isang bagong diamond necklace. Relax, mahal. Masyado kang nag-aalala. Hindi siya mapakali. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang opisina, nag-scroll siya sa isang business news website. Isang artikulo ang nakaagaw ng kanyang pansin. Rising Stars, the New Faces of Philippine Entrepreneurship. At doon, sa gitna ng mga litrato, may isang mukha na halos hindi na niya makilala, ngunit alam na alam niya kung sino. Si Amara. Maikli na ang buhok nito, suot ang isang matapang na pulang blazer at nakatayo sa tabi ng ibang mga negosyante sa isang startup convention. Ngunit hindi ang itsura nito ang gumulat sa kanya. Ito ay ang kanyang mga mata. Wala na roon ang malambot at mapagmahal na tingin na kilala niya. Ang nakatitig pabalik sa kanya mula sa screen ay isang pares ng matang matalas, malamig, at puno ng determinasyon. Isang ngiti ang nasa labi nito, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Para siyang ibang tao. Nagpapanggap lang, bulong ni Javier sa sarili. Pilit na tinatanggal ang kakaibang kaba na naramdaman niya. Nakatagpo lang ng mayamang aampunin, kawawa. Ngunit hindi na niya maalis ang imahe sa kanyang isipan. Kinabukasan, ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naubos. Tinawag niya ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Gusto kong malaman kung sino ang nagmamay-ari ng AR Holdings na yan. Sigaw niya. I've had enough of these games. Gamitin mo lahat ng koneksyon natin. I want a name. Yes, sir. Nanginginig na sagot ng assistant at mabilis na lumabas. Makalipas ang isang oras, bumalik ito, namumutla at nanginginig ang mga kamay na may hawak na isang pirasong papel. Well? Tanong ni Javier, walang pasensya. Sir, nagsimula ang assistant, halos hindi makahinga.
Napakalihim po ng kumpanya. Bago lang po talaga. Halos walang records. Pero may nakuha po ang contact natin sa SEC. Ang pangalan po ng nag-iisang incorporator at majority shareholder. Spit it out! Sir, ang pangalan ng nagmamay-ari ng misteryosong kumpanya ay AR initials niya. Ang puso ni Javier ay tila huminto sa pagtibok. Tagumpay ang unang hakbang. Ang mga salitang yon ni Rafa Santos ay umaling-awngaw sa loob ng kanilang bagong war room, ang isa pang unit sa parehong condominium na nagsisilbing opisina nila. Ang pader ay puno na ngayon ng mga whiteboards na may mga diagram, pangalan, at koneksyon ng mga kumpanya ni Javier. Tagumpay, oo, sagot ni Amara, habang nakatingin sa mga ulat ng pagkalugi ng Del Rosario Corp sa stock market. Pero hindi pa ito ang digmaan. Isa pa lang itong maliit na labanan. Ang bawat balita ng pag-atras ng investor ni Javier, ang bawat ulat ng pagkaantala ng kanyang proyekto ay nagdudulot ng isang malamig na kasiyahan sa kanya. Hindi ito kaligayahan. Ito ay ang pakiramdam ng katarungan na dahan-dahang gumagapang pabalik sa kanya. Ginamit niya ang kaalaman niya bilang asawa ni Javier, ang mga pangalan na madalas nitong banggitin, ang mga kumpanyang balak nitong kapartner, para unahan ito. Sa tulong ng pera mula kay Doña Imelda at ng legal na katalinuhan ni Rafa, bumuo sila ng isang network ng mga maliliit na kumpanya na nagdulot ng malaking abala sa operasyon ng Del Rosario Corp. Siya ang multo sa makina. Isang multo na alam ang bawat tornilyo at piyesa. Nagiging paranoid na siya, sabi ni Rafa isang hapon, habang ipinapakita kay Amara ang isang business article. Ayon sa source ko sa loob, halos araw-araw na itong sumisigaw sa mga empleyado. Lahat ay pinaghihinalaan niya. Good. Simpleng sagot ni Amara. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa laptop. Hayaan mo siyang maghanap ng kalaban sa dilim. The more distracted he is, the more mistakes he will make. Ang relasyon nila ni Rafa ay lumalim sa gitna ng kanilang mga plano. Hindi ito isang mabilis na pag-usbong ng damdamin, kundi isang dahan-dahang pagbuo ng tiwala at paghanga. Nakita ni Rafa ang Amara sa likod ng maskara ng paghihiganti, isang babaeng matalino, may prinsipyo, at may pusong nasugatan. Nakita naman ni Amara kay Rafa ang isang lalaking hindi lang utak ang ginagamit, kundi pati puso. Isang gabi, habang hating gabi na, at pareho silang gising, nakatulugan ni Amara sa harap ng kanyang laptop. Marahan siyang kinumutan ni Rafa ng sarili nitong Amerikana at pinagmasdan siya. Nakita niya ang bigat sa kanyang mga balikat. Kahit sa pagtulog, nais niyang alisin ang bigat na iyon. Kahit sa isang sandali lang. Nagising si Amara na naamoy ang pamilyar na amoy ng pabango ni Rafa sa kumot. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa kabilang banda, si Clarice naman ay nagsisimula nang makaramdam ng sarili niyang pagkainis. Ngayong hawak na niya ang lahat ng gusto niya, ang yaman, ang posisyon, si Javier. May kulang pa rin. Si Javier ay laging wala sa mood, laging abala sa problema sa opisina. Ang atensyon na inaasam niya ay napupunta sa mga bagay na hindi niya maintindihan. Bakit ba lagi mong iniisip yang mga yan? Reklamo niya isang gabi habang naghahapunan sila. Nandito ako, Javier. Hindi mo man lang ba ako titingnan? May problema sa trabaho, Clarice. Hindi ito simpleng bagay. Sagot ni Javier. Hindi man lang inaangat ang tingin mula sa kanyang tablet. Nagsimulang magduda si Clarice, hindi sa negosyo, kundi kay Javier. Bumalik ang dati niyang insecurities. Baka hinahanap-hanap pa rin ni Javier si Amara. Ang ideyang yon ay isang lason na kumalat sa kanyang isipan. Nag-hire siya ng isang pribadong investigador. Hindi para alamin kung sino ang AR Holdings, kundi para alamin kung saan nagpupunta si Javier kapag hindi ito nasa opisina. Ang pagiging abala ni Amara sa kanyang plano ay hindi naging hadlang
para matuklasan nila ang isang mas malaking sikreto. Habang sinusuri nila ang mga lumang files sa libro de kwentas, isang pattern ang napansin ni Rafa. "Amara, tingnan mo ito." Sabi niya, itinuturo ang mga transaction mula pa 3 taon na ang nakalipas. Ang mga withdrawal na ito, ang mga fund transfer sa mga offshore accounts, hindi lang ito simpleng pagnanakaw sa kumpanya. Pinag-aralan nilang dalawa ang mga dokumento. Dahan-dahan, isang mas nakakatakot na larawan ang nabuo. Si Javier ay hindi lang nagnanakaw. Siya ay sistematikong nag-aalis ng pondo at naglilipat ng assets para pabagsakin ang halaga ng stocks ng Del Rosario Corp. He wasn't just stealing from the company. Bulong ni Amara, puno ng pagkabigla. He was planning a hostile takeover from his own mother. Gusto niyang bilhin ang kumpanya sa pinakamababang halaga kapag bumagsak na ito, para siya na ang mag-iisang may-ari. Ang pagtataksil nito ay mas malalim at mas madilim pa kaysa sa inakala niya. Hindi lang siya ang biktima. Maging ang sarili nitong ina ay matagal na nitong pinagtataksilan. Ang impormasyong ito ang nagpabago sa lahat. Hindi na lang ito personal na paghihiganti. Isa na itong laban para iligtas ang isang legasiya. Tumawag si Amara kay Doña Imelda para ibalita ang kanilang natuklasan. Isang mahabang katahimikan ang sumagot sa kanya at pagkatapos ay isang boses na puno ng hindi mailarawang sakit. "Alam kong ganid ang anak ko, pero hindi ko akalain na kaya niyang gawin ito." Samantala, natanggap ni Clarice ang unang ulat mula sa kanyang investigador. Walang litrato ni Javier na may kasamang ibang babae. Sa halip, ang natanggap niya ay isang litrato na kinunan mula sa malayo. Nasa litrato si Javier, nakatayo sa tapat ng isang coffee shop, nag-iisa. Nakatingin ito sa kabilang kalsada. Sinundan ng kamera ng investigador kung ano ang tinitingnan nito. Sa kabilang kalsada, papalabas mula sa isang lumang gusali ay sina Amara at ang isang lalaki. Nagtatawanan sila. Ang lalaki ay may inabot na dokumento kay Amara. Inayos ni Amara ang kwelyo ng Amerikana ng lalaki bilang pasasalamat. Isang simpleng gesture, ngunit puno ng pagiging malapit. Ang lalaki ay si Rafael Santos. Ang apoy ng selos ay sumiklab sa dibdib ni Clarice na halos hindi siya makahinga. Hindi lang dahil nakita niyang masaya si Amara, kundi dahil sa ekspresyon sa mukha ni Javier sa litrato, isang halo ng galit, pananabik, at pagsisisi. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinapon ang litrato sa mesa. Ang multo ng nakaraan ay hindi lang bumalik. Nagkatawang tao na ito at tila mas malakas at mas masaya pa kaysa dati. Napasigaw si Clarice, isang tunog na parang pinipiga ang kanyang lalamunan. Itinapon niya ang mga litrato sa mesa, ang iba ay lumipad at nagkalat sa sahig ng kanyang marangyang silid-tulugan. Ang mga larawan na nagpapakita ng simpleng ngitian ni Amara at Rafa sa labas ng isang coffee shop ay tila mga bala na tumatama sa kanyang pagkatao. "Hindi!" Bulong niya. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. "Imposible!" Ang investigador, si Mang Ben, ay nakatayo sa may pintuan. Nag-aantay sa kanyang susunod na utos. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Alam niyang mali ang kanyang ginawa, ngunit hindi niya ito mapigilan. "Sigurado ka ba, Ben?" Mahinang tanong ni Clarice. Ang boses ay nanginginig. Baka kaibigan lang talaga." "Ma'am Clarice," mahinahong sabi ni Mang Ben, "sa nakita ko at sa paraan ng kanilang mga kilos, hindi sila mukhang magkaibigan lang. Ang paraan ng pag-aayos ni Miss Reyes ng damit ni Attorney Santos, ang tinginan nila, hindi ko na po maipagkakaila." Isang malamig na pawis ang namuo sa noo ni Clarice. Inisip niya ang mga nakaraang linggo, ang pagiging abala ni Javier, ang kanyang pagiging malamig, ang pagtutok nito sa mga problema sa negosyo, at ngayon, ang paglitaw ni Amara na parang isang multo mula sa nakaraan
Nakasama pa ang isang lalaking tila masaya at kumpiyansa. Hindi. Hindi siya papayag. Hindi niya ibibigay sa kanila ang kanyang pinaghirapang trono. Sige na, Ben. Pwede ka nang umalis, sabi ni Clarice, pilit na nagpapakalma. Ngunit, kailangan kong malaman ang lahat, ang bawat galaw nila, lalo na si Amara. Sino siya ngayon? Ano ang pinaplano niya? Sino ang kasama niya? Pagkaalis ni Mang Ben, naglakad si Clarice papunta sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang dating Clarice na natatakot at hindi sigurado ay nagsisimula ng maglaho. Ang babaeng nakikita niya ngayon ay si Clarice del Rosario, ang future may bahay ng pinakamayamang pamilya sa Pilipinas, at gagawin niya ang lahat para mapanatili iyon. Amara Reyes, bulong niya, may kasamang panggigigil. Akala mo tapos na ang lahat? Akala mo pwede kang magtago at magplano? Nagkakamali ka. Nagsimula siyang mag-isip. Ano ang kahinaan ni Amara? Dati, ito ay ang kanyang pagiging good girl. Ngayon, tila nagbago na ito. Ngunit ang pinakamalaking kahinaan ni Amara, sa tingin ni Clarice, ay ang kanyang pagiging sentimental, ang kanyang pagmamahal sa pamilya, ang kanyang pagkahumaling sa pagiging isang matapang na babae. Naisip niya si Javier. Ang pagiging abala ni Javier ay hindi dahil sa negosyo lamang. Malamang ay naramdaman niya na rin ang pagbabago sa hangin. Malamang ay nagsisimula na rin itong magduda. Dapat niya itong masigurado. Tinawagan niya si Javier. Mahal, sabi ni Clarice, nang sagutin ni Javier ang tawag. Ang kanyang boses ay puno ng artipisyal na pag-aalala. Nasaan ka? Bakit hindi ka pa umuuwi? May problema ba sa opisina? Wala akong problema sa opisina, Clarice, sagot ni Javier. Ang boses nito ay pagod at iritado. Umuwi ka na lang, pero gusto ko lang malaman kung okay ka. Nakita ko kasi ang balita tungkol sa pagbagsak ng RGV Supplies. Nakakabahala. At saka, may nabalitaan din ako tungkol sa isang article tungkol sa Rising Stars of Entrepreneurship. May pangalan doon na nakakabahala. Isang sandaling katahimikan mula kay Javier. Pagkatapos, anong ibig mong sabihin? Nakita ko si Amara, Javier, kasama ang isang abogado. Mukhang masaya sila. Nagtatawanan. Hindi ko alam kung sino yung lalaki, pero tila marami na silang pinagsamahan. May bahid ng luha sa kanyang boses. Mahal, natatakot ako. Baka bumalik siya para sa'yo. Baka gamitin niya ang mga dati mong kasalanan laban sa'yo. Sa kabilang linya, tila nabuhayan ng dugo si Javier. Ang selos na nararamdaman niya para kay Amara, ang pagtataka kung sino ang lalaki, ay napalitan ng matinding galit. At tama, si Clarice, dapat niyang protektahan ang kanyang bagong buhay. Si Amara, hindi na siya ang dating Amara, malamig na sabi ni Javier. May nagbabago sa kanya. May malaki siyang plano. Kaya nga, mahal, patuloy ni Clarice, mas lalong naglalagay ng gasolina sa apoy. Kailangan natin siyang pigilan bago siya makapinsala pa. Baka kailangan nating kumilos kaagad. Sa mga salitang yon, alam ni Clarice na ang plano niya ay nagsisimula ng umandar. Si Javier ay may ugali nang maging mapusok kapag siya ay nasa ilalim ng pressure. At ngayon, ang kanyang selos at takot ay ang perpektong pagkakataon para ilabas ang pinakamadilim niyang balak. Nagdesisyon si Clarice na hindi na maghintay pa. Nagbahagi siya ng impormasyon na natanggap niya mula sa kanyang investigador kay Javier. Hindi ang buong katotohanan, kundi sapat para maging maliwanag sa kanya ang banta. Nabalitaan ko rin, mahal, dagdag pa ni Clarice, ang kanyang boses ay nagiging mas seryoso, na pinapasok daw ni Amara ang RGV Supplies, pati na rin ang iba pang maliliit na kumpanya na konektado sa Del Rosario Corp. Sa tingin ko, sinusubukan niyang pahinain tayo.
Siguro, pati ang pamilya mo, pati na ang reputasyon mo, ay gusto niyang sirain. Ang mga salita ni Clarice ay tumagos sa mga depensa ni Javier. Naalala niya ang pangalan ng AR Holdings, ang init ng ulo, ang biglang pagkawala ng mga kontrata. Ang lahat ng ito ay nagkakabit-kabit at ang konklusyon ay malinaw. Amara, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Hindi pa tayo tapos. Sumang-ayon si Clarice sa kanyang isipan. Hindi pa talaga sila tapos. Sa katunayan, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Isang malamig na takot ang gumapang sa likod ni Rafael Santos. Hindi ito ang takot ng isang abogadong haharap sa korte. Ito ay isang mas personal, mas malalim na takot. Nagsimula ito sa isang tawag, isang hindi rehistradong numero. Attorney Santos, sabi ng isang boses sa kabilang linya. Magaspang at walang emosyon. Masyado kang nagiging pakialamero. May mga bagay na hindi mo dapat pinapasok. Kung matalino ka, aatras ka na habang may oras pa. Bago pa man makasagot si Rafa, ibinaba na ang tawag. Hindi niya ito pinansin sa una. Inakala niyang isa lang itong pananakot mula sa isa sa kanyang mga kaso. Ngunit kinabukasan, pagdating niya sa kanyang opisina, nagulantang siya sa kanyang nakita. Ang pinto ay sapilitang binuksan. Ang mga gamit ay nagkalat. Ang mga file cabinet ay bukas at ang mga dokumento ay nakakalat sa sahig. May naghalughog. Agad niyang sinuri ang pinakaimportanteng bagay, ang safe, kung saan nakatago ang libro de kwentas ni Amara at ang mga kopya ng kanilang ebidensya. Salamat sa Diyos, hindi ito nagalaw. Ngunit ang mensahe ay malinaw. Kaya nilang pasukin ang kanyang teritoryo. Kaya nilang lapitan siya. Anoong nangyari dito? Tanong ni Amara nang dumating ito. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Isang babala. Seryosong sagot ni Rafa habang pinupulot ang mga papel. Nagsisimula ng matakot si Javier at ang isang taong takot ay desperado. Sa mga sumunod na araw, lumala ang panggigipit. Ang kanyang pangalan ay biglang siniraan sa mga online blogs, mga pekeng akusasyon ng panloloko sa kliyente, mga gawa-gawang kwento ng korupsyon. Ang kanyang reputasyon na pinaghirapan niyang buuin sa loob ng maraming taon ay unti-unting dinudungisan. Ilan sa kanyang mga kliyente ay nagsimulang mag-alinlangan. Naramdaman ni Amara ang bigat na pasan ni Rafa. Nakita niya ang pagod sa kanyang mga mata, ang tensyon sa kanyang mga balikat. Rafa, siguro dapat tumigil na muna tayo, sabi ni Amara isang gabi. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pagkakasala. Ako ang dahilan nito. Nadadamay ka sa gulo ko. Tumingin si Rafa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Nang tanggapin ko ang kasong ito, Amara, alam kong hindi ito magiging madali. Hindi ako aatras. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating kinagabihan. Tumawag ang kanyang ina mula sa kanilang probinsya sa Batangas. Umiiyak. Anak, anong nangyayari? Humihikbing tanong ng kanyang ina. May dalawang lalaking nakakotse ang pumunta dito kanina. Nagtatanong tungkol sa'yo. Nag-iwan ng mensahe. Sabi nila, kung hindi ka raw titigil sa ginagawa mo sa Maynila, baka daw may aksidenteng mangyari sa farm natin. Rafa, natatakot ako para sa kapatid mo. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Rafa ay tila gumuho. Ang kanyang pamilya, ang nag-iisa niyang kahinaan. Ang linyang ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi niya hahayaang tawirin ng kahit sino. Ginamit ito ni Javier laban sa kanya. Pagkatapos ng tawag, naupo siyang tulala. Ang telepono ay nanginginig pa rin sa kanyang kamay. Ang bigat ng mundo ay tila nasa kanyang balikat. Ang pagtulong kay Amara ay nangangahulugan ng paglalagay sa panganib sa kanyang pamilya. Ang pag-atras naman ay nangangahulugan ng pagtalikod sa katarungan at sa babaeng nagsisimula ng maging importante sa kanya. Pumasok si Amara sa silid, dala ang 2 tasa ng kape.
Nakita niya agad ang pagbabago sa mukha ni Rafa. Ang tapang at determinasyon ay napalitan ng sakit at takot. Rafa, anong problema? Malumanay niyang tanong. Hindi na niya napigilan. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tawag. Ang pananakot sa kanyang pamilya. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang sakit sa mga mata ni Amara. Isang sakit na salamin ng sarili niyang nararamdaman. Kailangan mong umalis, sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay pinal, ngunit nanginginig. Rafa, pakiusap. Umalis ka na. Umuwi ka sa pamilya mo. Protektahan mo sila. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa kanila dahil sa akin. Ako na ang tatapos nito. Mag-isa? Tanong ni Rafa. Paano? Hindi ko alam. Tapat na sagot ni Amara. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Pero hindi ko kayang isakripisyo ang pamilya mo. Hindi pwede. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanilang mga paghinga at ang tahimik na pag-iyak ni Amara. Ginugol ni Rafa ang buong gabi sa pag-iisip. Naglakad-lakad siya sa tahimik na mga kalsada, iniisip ang muka ng kanyang ina, ang kinabukasan ng kanyang kapatid. Inisip niya ang lahat ng pinaghirapan niya. Ngunit sa huli, iisang imahe lang ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, ang mukha ni Amara, ang kanyang katapangan, ang kanyang sakit, at ang kanyang nag-iisang paglaban para sa katarungan. Kung atras siya ngayon, hahayaan niyang manalo ang kasamaan. Hahayaan niyang wasakin ni Javier ang isang mabuting tao. At habang buhay niyang dadalhin ang pagsisisi. Bumalik siya sa opisina, kinaumagahan. Naabutan niya si Amara na nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Ang mga mata ay namumugto. Hinarap niya ito. Hinawakan niya ang mga kamay ni Amara para pigilan ito. Tumingin ito sa kanya naguguluhan. Tumingin si Rafa ng diretso sa kanyang mga mata. Ang kanyang desisyon ay buo at hindi na matitinag. Hindi kita iiwan, Amara, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng paninindigan. Lalaban tayo ng sabay. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Amara. Pero ang pamilya mo, mas malalagay sila sa panganib kung hahayaan nating manalo ang isang halimaw na tulad ni Javier, sabi ni Rafa. Ang tanging paraan para protektahan sila, para protektahan ang lahat, ay siguraduhing mapaparusahan siya sa kanyang mga kasalanan. Ngunit kailangan nating tapusin ito ngayon. Ang kanyang mga mata ay bumaling sa isang bagay na nakapatong sa mesa. Isang makintab at eleganteng imbitasyon na ipinadala sa opisina niya bilang isang kilalang abogado. Del Rosario Group of Companies invites you to celebrate 50 years of excellence. Itinuro niya ito. Dito? Dito natin siya wawasakin. Sa mismong selebrasyon ng kanyang kaharian, sa harap ng lahat. Ang plano ay nakalatag na. Ang gabi ng ika-50 anibersaryo ng Del Rosario Corp ang magiging kanilang entablado. Ngunit habang papalapit ang araw, tila lahat ng bagay ay nagsimulang bumaliktad. Ang hayop na nasugatan ay nagsimulang magwala. Napanood ni Amara ang press conference ni Javier sa isang lumang telebisyon sa kanilang war room. Nakatayo si Javier sa isang podium, napapaligiran ng mga mamamahayag. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng sinseridad. Sa darating na anibersaryo ng aming kumpanya, anunsyo ni Javier, hindi lang po ito magiging isang selebrasyon. Ito rin po ang gabing ilulunsad namin ang Del Rosario Foundation, isang malawakang proyektong pangkawanggawa para tulungan ang libu-libong pamilyang Pilipino. Ito ang aming paraan ng pasasalamat sa 50 taon ng inyong pagtitiwala. Isang kasinungalingan. Alam ni Amara na isa itong desperadong hakbang para linisin ang pangalan ni Javier at ng kumpanya na nadungisan ng mga minor hiccups na sila ang may kagagawan. Ngunit ang sumunod na sinabi nito
ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakalulungkot pong aminin, malungkot na pagpapatuloy ni Javier na ang mga problemang pinansyal na aming kinaharap nitong mga nakaraang buwan ay sanhi ng mismanagement at malisyosong gawain ng ilang dating miyembro ng aming organisasyon. Ngunit makakaasa po kayo sa ilalim ng aking pamumuno na ang lahat ng ito ay aming itatama. Hindi niya pinangalanan si Amara, ngunit hindi na kailangan. Ang mensahe ay malinaw. Inihahanda na ni Javier ang salaysay. Kung may lalabas na anumang ebidensya ng katiwalian, handa na siyang ibunto ng lahat ng sisi sa kanya ang dating asawa na biglang nawala. Para siyang sinampal. Ang kanyang plano na ilantad ang katotohanan ay parang unti-unting pinaghihiwa-hiwalay bago pa man magsimula. Pagkatapos ng press conference, isang tawag ang natanggap ni Rafa. Isa ito sa kanilang mga kaalyado sa loob ng board. Isang matandang negosyante na palihim na nagbibigay sa kanila ng impormasyon. "Rafa, I'm sorry," sabi ng lalaki sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "I have to pull out. Javier knows someone is leaking information. He's threatening to investigate everyone. May pamilya ako, Rafa. Hindi ko kayang isugal." Ibinaba ni Rafa ang telepono. Ang kanyang mukha ay mabigat. Nawalan tayo ng mata sa loob. Iyon ang unang dagok. Ang sumunod ay mas masakit. Isang key witness, isang dating accountant ng Del Rosario Corp, na pumayag ng tumestigo tungkol sa mga ilegal na transaksyon ni Javier ay biglang nag-back out. Ang dahilan, ang kanyang anak ay biglang natanggal sa scholarship program na pinupondohan ng isa sa mga subsidiary ng Del Rosario. Isa-isang nagsarahan ang mga pinto. Ang kanilang mga plano na dati tila matibay ay nagsimulang magmukhang marupok. Tila lahat ng galaw nila ay alam na ni Javier. Tila lagi itong nauuna ng isang hakbang. Gabi bago ang anibersaryo, naupo si Amara sa gitna ng kanilang kalat na opisina. Ang mga whiteboards na dati puno ng mga strategy ay tila nangungutya na sa kanya. Ang pag-asa na kanyang naramdaman nitong mga nakaraang linggo ay unti-unting nauubos, napapalitan ng pamilyar na pakiramdam ng kawalan. Siguro tama sila, bulong niya sa kawalan. Siguro talagang hindi siya kayang talunin, masyado siyang makapangyarihan. Lumapit si Rafa at naupo sa tabi niya. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang salita. "Kasalanan ko to," sabi ni Amara. Ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. "Dinamay pa kita, ang pamilya mo, ang reputasyon mo. Para sa ano? Para sa isang paghihiganti na baka hindi ko naman talaga kayang makuha. Siguro, dapat sumuko na lang ako nung una pa." Ito ang unang beses na nakita ni Rafa na ganap na sumuko si Amara. Ang apoy sa kanyang mga mata ay napalitan ng abo. Niyakap niya ito, hindi bilang abogado sa kliyente, kundi bilang isang taong nagmamalasakit sa isa pang taong nasasaktan. Sa yakap ni Rafa, lalo siyang napaiyak. Ang lahat ng sakit, galit at paagod na kinimkim niya ay bumuhos. Umiyak siya para sa nasirang tiwala, para sa nawalang pag-ibig, at para sa babaeng inakala niyang hindi na kailanman babalik. Ang babaeng mahina at talunan. "Hindi pa tayo talo, Amara," mahinang sabi ni Rafa. "Hanggat hawak natin ang katotohanan, hindi tayo talo." Ngunit kahit ang mga salita ni Rafa ay tila hungkag na sa kanyang pandinig. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang syudad ay kumikinang. Walang pakialam sa kanyang nararamdamang pagdurusa. Bukas, sa isa sa mga pinakamagagarang gusali dyan, magdiriwang si Javier. Magpapanggap siyang isang bayani, isang pilantropo. At siya? Mananatili siyang isang anino, isang kasinungalingan sa salaysay na isinulat ni Javier. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng bintana.
Nakita niya ang isang babaeng pagod ng lumaban. Biglang nag-vibrate ang isang burner phone sa ibabaw ng mesa. Ang teleponong ginagamit niya para lang sa komunikasyon nila ni Doña Imelda. Ilang linggo na itong tahimik. Nanginginig niyang kinuha ito. Isang text message. Walang numero, unknown sender. Bumukas ang mensahe. Isa itong maikling video clip. Pinindot niya ang play. Ang imahe ay malabo sa una. Isang kwartong medyo madilim. Nakahiga sa isang kama si Doña Imelda del Rosario. Mukha siyang mahina, maputla, at may nakakabit na kung ano sa kanyang braso. Tumingin ito sa kamera. Ang kanyang mga mata ay tila pagod, ngunit may kakaibang tapang. Nasa iyo ang huling baraha, Hija, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Huwag mo akong bibiguin. Natapos ang video, nakatitig lang si Amara sa screen. Ang huling baraha. Ano ang ibig sabihin ng kanyang biyenan? Pagkatapos, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideyang napakadelikado, napakadesperado. Ngunit marahil ito na nga ang huling baraha. Tumingin siya sa nakasabit na eleganteng evening gown sa isang sulok, ang damit na inihanda niya para sa party. Tumingin siya kay Rafa. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay naroon pa rin, ngunit ang abo sa kanyang kalooban ay nagsimulang mag-alab muli. Isang maliit na baga, isang huling pagkakataon. Ang grand ballroom ng Shangri-La at the Fort ay napuno ng pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga diamante. Ang mga waiter ay abala sa pag-aalok ng champagne at mamahaling pagkain. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng pabango at kapangyarihan. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Javier del Rosario at Clarice sa isang maliit na entablado, tinatanggap ang mga bisita. Si Javier ay nakasuot ng isang perpektong tuxedo. Ang kanyang nangiti ay kasing kinang ng kanyang relos. Si Clarice naman ay nakasuot ng isang napakagandang gown na kumikinang sa bawat galaw niya. Tila isang reyna na nagagalak sa kanyang tagumpay. Sila ang perpektong imahe ng kapangyarihan at karangyaan. Congratulations, Javier! A well-deserved celebration. Bati ng isang senador. Clarice, you look stunning. Ang bagay ninyo ni Javier. Puri ng isang sikat na socialite. Lahat ay perpekto. Lahat ay naaayon sa plano. Habang papalapit ang oras ng kanyang talumpati, lalong lumalaki ang nangiti ni Javier. Ito na iyon. Ang gabi kung saan opisyal niyang ililibing ang multo ni Amara at ipapakilala ang kanyang sarili bilang ang tagapagligtas ng Del Rosario Corporation. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Anunsyo ng MC. Let us all welcome the man of the hour, the brilliant CEO of the Del Rosario Group of Companies, Mr. Javier Del Rosario. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Hinalikan ni Javier si Clarice sa pisngi at may kumpiyansang lumakad patungo sa podium. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malakas at puno ng karisma. 50 years ago, my father founded this company with a simple dream. And tonight, we continue that dream. Habang nagsasalita siya, ang malaking pinto sa likod ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Sa una, walang nakapansin. Ngunit ang mga nasa likuran ay nagsimulang magbulungan. Ang mga bulungan ay unti-unting lumakas at gumapang papalapit sa entablado. Napakunot noo si Javier na istorbo sa kanyang talumpati. Tumingin siya sa direksyon ng pinto at ang mga salita ay biglang natigil sa kanyang lalamunan. Nakatayo doon si Amara Reyes. Hindi siya ang Amara na umiiyak sa ilalim ng ulan. Hindi siya ang Amara na mukhang talunan. Ang babaeng nakatayo sa pintuan ay tila isang diyosa ng paghihiganti. Nakasuot siya ng isang simple, ngunit napaka-eleganteng itim na evening gown na lalong nagpapatingkad sa kanyang kaputian. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang matikas na paraan at ang kanyang mga mata na may bahagyang palamuti ng pampaganda ay matalas at nakatutok lamang sa isang tao, si Javier.
Sa tabi niya ay si Attorney Rafael Santos na nakasuot ng isang matikas na suit. Ang kanyang presensya ay kalmado ngunit matatag. Ang buong ballroom ay natahimik. Ang musika ay huminto. Lahat ng mata ay napako sa bagong dating. Si Clarice, na nakatayo sa gilid ng entablado, ay namutla. Ang nangiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng purong pagkabigla at takot. Si Javier ay natigilan. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Si Amara ay nagsimulang maglakad. Ang bawat hakbang niya ay may bigat. Ang bawat pag-angat ng kanyang paa ay may layunin. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga naguguluhang bisita, tila ang dagat ng mga tao ay ninhati para bigyan siya ng daan. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa pagkakatingin kay Javier. Anong ginagawa mo dito? Ang unang mga salitang nagawang isatinig ni Javier sa mikropono, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at kaba. Security! Ilabas ang babaeng yan! Ngunit bago pa man makakilos ang mga security guard, nagsalita si Amara. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit sapat na para marinig ng lahat sa katahimikan ng ballroom. Hindi ako pwedeng paalisin, Javier, dahil hindi lang ako isang bisita. Huminto siya ilang talampakan mula sa entablado sa tabi ni Ginoong Velasco, ang matandang miyembro ng board. Ikinagagalak kong ipaalam sa lahat, malinaw na pagpapatuloy ni Amara habang si Rafa ay nag-aabot ng isang folder kay G. Velasco. Nasimula ngayong linggo, ako na ang kumakatawan sa pinakamalaking non-voting shareholder ng Del Rosario Corporation. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa buong silid. Imposible! Sigaw ni Javier. That's my mother's shares! May sakit siya! Hindi niya pwedeng... Oh, hindi ba? Putol ni Amara. Itinaas niya ang kanyang telepono at pinindot ang isang buton. Sa malaking screen sa likod ni Javier na dapat sana'y magpapakita ng AVP ng kumpanya, isang imahe ang biglang lumitaw. Ito ang video ni Doña Imelda, nakahiga at mukhang mahina. Ngunit ngayon, mas malinaw ang video. Ako, si Imelda del Rosario, sabi ng boses mula sa video. Sa aking katinuan ay pansamantalang ipinagkakatiwala ang lahat ng aking karapatan bilang shareholder kay Amara Reyes, ang aking pinagkakatiwalaang manugang. Ang video ay nagpatuloy, ngunit si Javier ay hindi na nakikinig. Nakatitig siya kay Amara, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Isa kang ahas, Amara! Sigaw niya siya. Minanipula mo ang isang may sakit na matanda. Pagmamanipula ba ang tawag sa paglalantad ng katotohanan, Javier? Kalmadong tanong ni Amara. Speaking of paglalantad, mayroon akong inihandang regalo para sa ika-50 anibersaryo ng kumpanya. Muli siyang may pinindot sa kanyang telepono. Ang video ni Doña Imelda ay naglaho. Napalitan ito ng isang bagong video. Isang kuha mula sa isang hidden camera sa loob ng isang madilim na opisina. Sa video, nakaupo si Javier, kausap ang isang hindi makilalang lalaki. Siguraduhin mong malinis ang paglipat ng pondo sa AR account, sabi ng boses ni Javier sa video. Kailangang magmukhang si Amara ang may kontrol sa lahat. Once the investigation starts, siya ang ituturo ng lahat ng ebidensya. She will take the fall. Understand? Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga manunood. Ang mukha ni Javier ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng mantel sa mga mesa. Peke yan! Gawa-gawa lang yan! Desperado niyang sigaw. It's fake! It's fabricated! Tumigil ang video. Tumingin si Amara sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Talaga bang peke, Javier? At sa sandaling iyon, ang malaking pinto ng ballroom ay muling bumukas. Ngunit hindi na si Amara ang pumasok. Ang pumasok ay si Doña Imelda del Rosario. Hindi siya nakahiga sa kama. Hindi siya mukhang may sakit. Nakatayo siyang matikas, nakasuot ng isang eleganteng Filipiniana
Ang kanyang mukha ay puno ng awtoridad at malamig na galit. Sa magkabilang gilid niya ay dalawang unipormadong pulis. Hindi iyan peke, Javier, sabi ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom na tila isang kulog. At mayroon pa akong dala. Ang pagpasok ng kanyang ina ay parang isang kidlat na tumama sa mismong kinatatayuan ni Javier. Ang kanyang utak ay tila huminto sa pag-function. Ang babaeng akala niya ay mahina at nasa bingit ng kamatayan ay nakatayo ngayon. Sa kanyang harapan, ang postura ay kasing tigas ng bakal at ang mga mata ay kasing talim ng patalim. Mama! Ito lang ang salitang nagawang isatinig ni Javier. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na halos hindi marinig sa gitna ng kaguluhan. Hindi pinansin ni Doña Imelda ang kanyang tanong. Naglakad siya papalapit sa entablado. Ang mga pulis ay nakasunod sa kanya na parang mga anino. Ang mga bisita ay napaatras, nagbibigay daan na para bang isang tunay na reyna ang dumaraan. For months, I feigned illness. Nagsimulang magsalita si Doña Imelda. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa mga speaker, puno ng awtoridad. I gave my own son the power he craved, hoping he would prove me wrong, hoping that deep inside, the son I raised was still there. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. But I was wrong. Instead of steering the company to greatness, he used his power to steal, to cheat, and to destroy an innocent person's life. Tumingin si Doña Imelda kay Amara, isang tinging puno ng pagsisisi at paghanga. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay bumalik kay Javier at ang lahat ng init ay naglaho, napalitan ng malamig na resolusyon. Ang video na inyong napanood ay isa lamang sa maraming ebidensya. Pagpapatuloy niya, ibinigay niya ang isang senyas. Isa sa mga pulis ang lumapit sa kanya at mula sa isang briefcase, inilabas nito ang itim na libro de kwentas. Itinaas ito ni Doña Imelda para makita ng lahat. Nandito, sa librong ito, ang bawat transaksyon, bawat ninakaw na sentimo, bawat kasinungalingan, lahat ay nakasulat. Hindi! Kasinungalingan yan! Sigaw ni Javier. Ang kanyang pagiging kalmado ay tuluyan ng gumuho, napalitan ng desperadong pagwawala ng isang hayop na nasukol. Kayo ni Amara ang nagplano ng lahat ng ito. Gusto ninyong sirain ako. Gusto ninyong agawin ang kumpanya. Sa isang sulok ng entablado, si Clarice ay nanginginig na parang isang dahon sa gitna ng bagyo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang pangarap, ang kanyang perpektong buhay ay nagiging abo sa kanyang harapan. Bigla siyang tumakbo papalapit kay Javier. Javier, tell them, sabihin mo sa kanila na hindi totoo. Humihikbi niyang sabi, kumakapit sa braso ni Javier. Ngunit si Javier, sa kanyang pagpapanik, ay nakakita ng isang huling, desperadong paraan para makatakas. Itinulak niya si Clarice palayo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkasuklam. Siya ang may kasalanan ng lahat. Sigaw ni Javier. Itinuturo si Clarice na napaupo sa sahig sa lakas ng kanyang pagkatulak. Siya ang nag-udyok sa akin. Siya ang nagplano ng lahat. Sunod-sunuran lang ako sa kanya. Wala akong kasalanan. Ang pagtataksil na yon, ang huling pagtataksil, ang tuluyang sumira kay Clarice. Tumingin siya kay Javier. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Ang lalaking sinamba niya, ang lalaking ipinagkanulo niya ang lahat para sa kanya, ay siya ngayong walang awang itinatapon sa ilalim ng bus para lang iligtas ang sarili. Sinungaling, sigaw ni Clarice. Ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak at galit. Hayop ka, Javier. Pareho tayong may kasalanan dito. Huwag mong isisi sa akin ang lahat. Ang marumi nilang pagtatalo sa harap ng buong alta sosyedad ay mas matibay pa sa anumang ebidensya. Ang mga camera flashes ay walang tigil. Ang mga bulungan ay naging malakas na usapan. Ang pagbagsak ng mga Del Rosario ay naganap sa real time, isang palabas na mas madrama pa
kaysa sa anumang teleserye. Mr. Javier del Rosario, sabi ng isang pulis habang papalapit sa kanya. You are under arrest for syndicated estafa, money laundering, and falsification of public documents. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Hindi niyo ba ako kilala? Nagpupumiglas si Javier habang pinoposasan. Ang isa pang pulis ay lumapit kay Clarice. Miss Clarice del Rosario, you are also under arrest as an accomplice to these crimes. Hindi na pumalag si Clarice. Tahimik na lang siyang umiyak habang pinoposasan. Ang kanyang mamahaling gown ay nagusot at nabahira ng dumi mula sa sahig. Habang hinihila sila palabas ng ballroom, ang kanilang mga sigaw at pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang mga bisita ay nakatayo lang, saksi sa isang makasaysayang pagbagsak. Ang huling nakita ni Javier bago siya tuluyang ilabas sa pinto ay ang mukha ni Amara. Nakatayo ito sa tabi ni Rafa, hindi gumagalaw. Walang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Walang bakas ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Ang tanging nakita ni Javier sa mga mata ng babaeng minsan niyang minahal at sinira ay isang bagay na mas masakit pa kaysa sa galit. Awa. Isang tahimik at malalim na awa. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang pagkapahiya at pagbagsak, naramdaman ni Javier ang tunay na bigat ng kanyang pagkatalo. Hindi lang niya nawala ang kanyang pera o kapangyarihan, nawala niya ang lahat. Pagkalabas nila, ang ballroom ay nanatiling tahimik. Pagkatapos, dahan-dahang lumapit si Doña Imelda kay Amara. Walang salitang namutawi. Itinaas lang ng matanda ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Amara. Isang gesture ng pasasalamat, pagsisisi at pagpapalaya. Dahan-dahang hinawakan ni Rafa ang kamay ni Amara. Tapos na, Amara. Bulong niya. Malaya ka na. Tumingin si Amara sa paligid, sa mga naguguluhang mukha, sa sirang selebrasyon. Tumingin siya sa pintong nilabasan ni Javier. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang isang bagay na halos kinalimutan na niya. Kapayapaan. 6 na buwan ang lumipas. Ang iskandalo ng mga Del Rosario ay unti-unti nang humupa, ngunit ang epekto nito ay nanatili. Si Javier at Clarice ay nahatulan at ngayon ay pinagdudusahan ang kanilang mga kasalanan sa loob ng kulungan. Ang Del Rosario Corporation, sa ilalim ng bagong pamunuan na pinili mismo ni Doña Imelda, ay dahan-dahang bumabangon mula sa pagkakadapa. Ngunit ang kwentong ito ay hindi na tungkol sa kanila. Sa isang makabagong opisina sa puso ng Ortigas Center, abala si Amara Reyes sa pagpupulong kasama ang kanyang mga staff. Ang AR Holdings ay hindi na isang misteryosong kumpanya. Isa na itong lehitimong investment firm na nakatuon sa pagtulong sa mga maliliit na negosyo at mga startup. Si Amara, sa kanyang simpleng puting bestida at kumpiyansang tindig, ay isang respetadong CEO. Ang babaeng minsay nawalan ng lahat ay siya namang nagbibigay ng pagkakataon sa iba. Magaling ang presentasyon, Ana, sabi ni Amara sa isang batang empleyado. I-finalize natin ang proposal at ipadala sa kliyente. Good job, everyone! Pagkatapos ng pulong, isang pamilyar na bisita ang nag-aantay sa kanya sa kanyang opisina. Si Doña Imelda del Rosario, na ngayon ay mas payapa na ang itsura, ay nakaupo sa sofa. Hindi na siya ang matriarkang may bakal na kamay, kundi isang ina na naghahanap ng kapatawaran. Mama, bati ni Amara habang nagtitimpla ng tsa para sa kanila. Hija, sagot ng matanda, isang malumanay na ngiti sa kanyang mga labi. Kada nakikita kitang ganito, laging kong naaalala kung gaano ako nagkamali sa iyo noon at kung gaano ako nagpapasalamat na pinatawad mo ako. Inabot ni Amara ang tasa ng tsa. Lahat tayo nagkakamali, Mama. Ang mahalaga ay kung paano natin ito itinatama.
Nagkwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay, ang panahon, ang mga bagong libro, ang kalusugan ng matanda. Wala nang bigat, wala nang tensyon. Isang araw, tinanong ni Amara ang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Dinadalaw niyo po ba siya? Alam ni Doña Imelda kung sino ang tinutukoy niya. Tumango ito. Oo, linggo-linggo. Hindi siya nagsasalita. Nakatingin lang sa malayo. Siguro, balang araw, mapapatawad din niya ang sarili niya. At ako. Pero ang pagpapatawad mo, Amara, iyon ang pinakamahalaga sa akin. Pinalaya mo hindi lang ang sarili mo, kundi pati na rin ako. Pagkaalis ni Doña Imelda, dumungaw si Amara sa bintana. Pinagmamasdan ang syudad. Hindi na niya nararamdaman ang galit. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na kapayapaan. Ang paghihiganti ay hindi nagbigay sa kanya ng kaligayahan. Ang pagpapatawad at pagbangon ang nagbigay. Sa pagtatapos ng araw, isang pamilyar na sasakyan ang nag-aantay sa kanya sa labas ng gusali. Mula rito ay bumaba si Rafa, hindi na nakasuot ng formal na barong, kundi isang simpleng polo shirt at maong. Ang nangiti sa kanyang labi ay totoo at walang halong pagkukunwari. Ready to go, boss? Pabiro niyang tanong. Tumawa si Amara. Saan ba tayo pupunta, attorney? Basta. It's a surprise. Nagmaneho sila palayo sa magulong syudad, patungo sa timog. Makalipas ang ilang oras, narating nila ang isang tahimik na beach sa Batangas. Ang araw ay papalubog na, pinipintahan ang kalangitan ng kulay kahel at rosas. Naglakad sila sa dalampasigan, ang kanilang mga paa ay lumulubog sa malambot na buhangin. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Naaalala mo ba noong una tayong magkita? Biglang tanong ni Rafa. Akala ko isa kang kliyenteng puno ng galit at paghihiganti. Pero habang tumatagal, nakita ko ang tunay na ikaw, isang babaeng matapang, matalino, at may napakabuting puso. Huminto sila sa paglalakad. Humarap si Rafa kay Amara. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng pagmamahal. Amara, hindi ako kasing yaman ni Javier. Hindi ko kayang ibigay sa'yo ang mga mansyon at mamahaling sasakyan, simula niya. Pero maipapangako ko sa'yo ang isang bagay na hindi niya naibigay. Ang katapatan, ang respeto, at ang isang pag-ibig na hindi ka gagawing palamuti, kundi ituturing kang isang partner, isang kakampi, isang kabiyak. Ang mga luha na namuo sa mga mata ni Amara ngayon ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng purong kaligayahan. May papangako kong sasamahan kitang panoorin ang bawat bukang liwayway. Pagpapatuloy ni Rafa habang marahang hinahaplos ang kanyang pisngi. Amara Reyes, mahal kita. Pwede bang ako naman ang maging dahilan ng mga ngiti mo? Hindi na kailangan ng salita. Tumango si Amara at sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng payapang dagat, ibinigay nila ang kanilang unang halik. Isang halik na hindi nakaw, hindi kasinungalingan. Isang halik na puno ng pangako, pag-asa, at isang bagong simula. Niyakap niya si Rafa ng mahigpit. Isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. Pinakikinggan ang tibok ng puso nito na kasabay ng sa kanya. Dito, sa lugar na ito, sa mga bisig ng lalaking ito, nahanap niya ang kanyang tunay na tahanan. Sa huling bahagi ng kwento ni Amara, malinaw na ang pagtataksil ay maaaring magwasak ng isang tahanan, ngunit hindi nito kayang wasakin ang isang babaeng handang lumaban para sa dignidad at katotohanan. Mula sa sakit ng pagkakatuklas, sa pagtataksil ni Javier kasama ang sarili niyang hipag, dumaan si Amara sa isang madilim na yugto ng pagguho at pagdududa sa sarili. Ngunit sa halip na manatiling biktima, pinili niyang tumayo. Sa tulong ng kanyang biyenan at ng abogadong si Rafael, hinarap niya ang laban, hindi lang sa korte, kundi sa mundo ng negosyo at prinsipyo. Unti-unting nabunyag ang kasinungalingan at kasakiman ni Javier, at sa huli, ang hustisya ay nanaig. Ang kwento,
ay nagpapaalala sa atin na ang kasamaan ay may hangganan at ang mga taong naninindigan sa tama ay may bagong simula na naghihintay. Bago tayo magtapos, nais kong itanong sa inyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Amara, pipiliin ba ninyong manahimik o ipaglaban ang inyong dangal? Ano ang pinakamahalagang aral na nakuha ninyo sa kanyang kwento? Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Kumusta kayo ngayon? Sana'y maayos ang inyong puso at tahanan. Huwag kayong mahiyang magbahagi ng saloobin. Mahalaga sa akin ang bawat isa sa inyo.